Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin po today's reflection, sa araw na naman ng undas, kinabukasan yan guys. At siyempre pag araw ng undas, ang pinag-uusapan ay mga bagay na nakakatakot. Diba? Sa ating kapaligiran o sa ating buhay. Ano nga ba ang kinakatakutan mo? Yung iba ay mga simpleng bagay lang. Yung karayom, di ba? Marami dyan natatakot, lalo na pag ini-injection na. Di ba? At yung iba naman, kahit ipis lang natatakot, di ba? Karamihan dyan sa mga babae. Pag dumapo sa kanila, talagang titiliyan, guys, di ba? Yung iba naman, takot sa heights. Kaya pag umakyat ka sa mga matataas, takot sila, ayaw nilang makita. Nanginginig sila pag nakita yung bangin o yung heights kahit saan. At ganun din, di ba? Yung iba ay takot naman sa kanilang mga alalahanin sa buhay. At ang pinaka nakakatakot ay itong kamatayan, di ba? Marami sa atin, di ba? Ang takot sa kamatayan. Kaya nga, di ba? Inaalagaan natin ang ating sarili. Yung iba nagji-gym, di ba? Para lumakas. Nagda-diet. Yung iba nagpapa-spa. At kung ano-ano pa na bagay naman gusto naman talaga natin na humaba ang ating buhay. Di ba? Kung tayo ang tatanungin. Siyempre, mahirap yung mawala sa mga mahal sa buhay. Pero yun na nga guys, sa ayot gusto natin, hindi natin maiiwasan ng kamatayan. Kahit mga ano man ang estado ng iyong buhay, mayaman ka man. Sabi mo, trilyonaryo ka na. Yung mga pinakamayaman na sa buong mundo. Middle class, at yung pinakamahihirap nating mga kababayan, wala po tayong exempted. Lahat tayo dun pupunta. Kaya sabi sa Hebreo chapter 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Guys, napakalinaw, di ba? Talagang pag isinilang tayo, asahan mo na. Doon na rin talaga tayo pupunta. Kasi yung iba, iniwala sa reincarnation na pag gumawa ka daw na mabuti dito sa mundo, sa kabilang buhay, ay magiging mabubuhay ka muli. Parang gano'n, di ba? At bubuhayin ka pang muli bilang sa physical na body natin na to. Pero the moment na pinanganak ng tao talaga, ay ang kasunod niya, ay ang kamatayan na. Kaya ang buhay ng tao ay parang napakadali lang. Diba? Para lang sa hamog. Alam niyo yung hamog sa Tagaytay guys. Laging nakikita yan sa Baguio, di ba? Na sa tuwing umaga, may hamog, tapos mawawala na lang din bigla. So ganun lang din po ang ating buhay, lalo na sa mga Pilipino. Ang sinasabing lifespan ng mga Pilipino ayon sa survey o pag-aaral ay 70 years old. Maswerte ka na, di ba? O blessed ka na kapag lumagpas ka ng 70. So, ibig sabihin guys, ang Pilipino pala, nabubuhay lang ng 25,500 a day. Di ba? Ganun lang ang buhay natin. 25,000 a day. So, ibig sabihin yan, pag nasa kalagitnaan ka na, kagaya natin guys, mga nasa 40s, sabihin dyan, nasa 14,000 na lang ang buhay natin dito sa mundo. At siyempre, pag may paedad ka na, di ba? 50 pataas, ibig sabihin, 7,000 days na lang ang natitira mo. So, yung iba pinaghahandaan naman. Kanilang buhay, di ba? Talagang ginagawa nila ng paraan. Yung iba maraming kotse, di ba? Nagpapagawa ng maraming bahay, nag-iipon ng maraming savings. Hindi naman po masama yan. Lalo na habang nabubuhay na tayo, ay kailangan talaga natin ng mga bagay na yan.
Pero yun na nga, yung iba hanggang doon lang. Wala na silang plano. Ibig sabihin ng buhay, 70 years old. Hindi nila iniisip na pagkatapos ng buhay, may kadugtong pa tayo. Eternal life. So, ibig sabihin, lifetime na tayong mabubuhay na kung saan, ay sana ay makamit po natin lahat yung buhay na walang hanggan. Kaya yung iba, di ba, sa sobrang kasakiman, daming kotse, daming mamamahaling relo, mga bag, Louis Vuitton, Hermes, at kung ano-ano pang mga iniipon nila para lang dito sa mundo. Again guys, hindi natin sinasabi na lahat ng merong ganun ay masamang tao. Ang sinasabi natin ay kung ang taong yun ay hanggang dito lang sa mundo mag-ipon, darating ding araw, hindi rin niya mapapakinabangan at hanggang dyan lang. Kaya ang pinaka-importante po ay yung eternal, di ba? Life na ating paghandahan. Hindi lang dito sa mundo. Yung mga material na bagay. Tama yan, kailangan po natin. Siyempre, lalo na sa panahon natin ngayon, kung wala ka naman pera, wala ka naman talagang magagawa. Dahil kailangan natin yan. Pero hanggang doon lang dapat yung pera. Yung iba, sinasamba yung pera, di ba? Kinakalimutan yung mga bagay na importante. Lalo na yung buhay na walang. Kaya habang nabubuhay po tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at magserbisyo sa Diyos. Dahil at the end of the day, lahat po tayo ay mamamatay at uhusga ang ating Panginoong Jesus at ang ating amang nasa langit na balang araw ay talagang wala tayong magagawa kundi harapin. Kaya sana ilagay po sa ating isipan na napaka-importante rin yun. Hindi lang ang mga material na bagay ang plano natin, hindi lang ang temporary bagay na ginagawa natin ngayon sa mundo. Mas isipin po natin yung eternal o yung buhay na walang hanggan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at matiwala, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon Jesus. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po at tinanigan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin ang kanyang sakit para sa kanyang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa mga pamilyang nasira na nagkawatak-watak. Ipuhin niyo po ang kanilang puso yung maging mapagkumbaba at mapagkumbaba. At i-bless niyo rin po ang aming hanap buhay para sa aming pagtanda. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.